Yan. Kung Fu Restaurant. Dito sa Hong Kong, ganito ang daily routine ko. All around ang aking trabaho. Nag-aalaga pa sa tatay ng aking amo. Pero masaya naman ako at ginagampanan talaga ang aking trabaho. Tuwing umaga ay dadalhin ko si Lolo sa restaurant na kanyang paborito. Siya ay magbe-breakfast na kain ng na-order ko. At pagkatapos ay iiwanan ko muna si Lolo. Babalikan ko na lang ng pasado alas 8 para siya ay painumin ng gamot na nireseta dito. At pagtapos na siyang kumain sa tabi ng post office ko siya dadalhin na doon. Naghihintay na siya ay pick upin ng bus papunta sa Deli Center. Pero masaya naman ako at ginagampanan talaga ang aking trabaho. Dito sa Hong Kong, ganito ang daily routine ko. All around ang aking trabaho. Nag-aalaga pa sa tatay ng aking amo. After ko siya may hatid, uuwi muna ako para gampanan lahat ng gawain ko. Mamamalengke, maglilinis ng bahay, maglalaba, magluluto pa, lahat na ay gagawin ko yan talaga. At pagdating ng hapon bago pa sumapit ang oras na alas 4, ang bus ay darating, susunduin ko na doon si Lolo. Dala ko ang wheelchair niya, habang hinihintay ko ay mauupo muna ako dito sa wheelchair ni Lolo. Napapatingin silang lahat sa akin. Kapwa Pilipino ay nagtatanong sa akin na paano raw ba ako? Ano daw nangyari sa akin? Bakit ako nag-iisa dito? Pati mga pulis ng Hong Kong tinitignan talaga nila ako. Pero masaya naman ako at ginagampanan talaga ang aking trabaho. Dito sa Hong Kong, ganito ang daily routine ko. All around ang aking trabaho. Nag-aalaga pa sa tatay ng aking amo. Kapag dito sa Hong Kong ay wala na ako, sigurado mamimiss ko rin itong si Lolo. Tatay siya ng aking lalaking amo, at yeye ang tawag nila kay Lolo. Dumating na rin ang bus ng saktong alas 4 at nasundo ko na rin itong si Lolo. Sakay na siya sa kanyang wheelchair at tulak-tulak ko. Bukas ganito muli ang aking gagawin na trabaho. Si Lolo, yeah, yeah. Si Lolo, yeah,